Good morning mga buddy, welcome back sa isa na mga Taal Volcano update. Nagbabasa tayo dito ng mga previous eruption ni Taal from 1572 nga until 1977. Meron na siyang 42 recorded eruptions at natalakay na rin natin ito sa isang vlog natin. So nitong pre-20th century, yung pinakaunang putok niya ay 1572. Ito yung nakalagay dito sa ating binabasa. Then nasundan ng 1591, 1605 to 1611. Then between 1707 to 1731 meron din. At itong particular na eruption ng Taal between 1707 and 1731, dyan tayo mag-focus, lalo na dito sa may 1716 at sa 1731. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true. Kahapon, may ipinost si MyGeo World tungkol nga dito sa Taal update. Ito yung tungkol doon sa thermal anomaly na nakita at yung mga naganap ng mga paglindol dito sa may parteng Mabini, Kalatagan. So nakapagtanong tayo, ito yung tanong ko, papabasa ko sa inyo. Sabi ko, Miss May, posible ba ang volcanic subaqueous explosion sa Taal? Or may history po ba niya na pumutok underwater? Ito yung sagot niya. Yes po, highly possible. Yan bro, sa type of volcano ni Taal. Yes, may history siya na sa lawa nag-erupt. Yan yung 1731. And ang Kalawit crater sa may Cuenca / mataas na kahoy na side ng lawa tumubo, which I suspect ay 1716 pa siya subaqueous. Di lang napansin ng mga tao. Then ang 1731 ay mas tumaas during eruption days, di lumabas na siya sa tubig. Meron nga naganap na pagputok underwater. Kaya nag-research tayo. So balikan natin ngayon yung Taal eruption history. Ito yung pre-20th century na banggit natin kanina na merong 42 recorded eruption from 1572 to 1977. So basahin natin ito. The first eruption of which there is any record occurred in 1572. The year the Augustinian friars founded the town of Taal on the shores of the lake, on what is now San Nicolas, Batangas. So mga pari pa noon na Kastila. In 1591, another mild eruption took place, featuring great masses of smoke issuing forth from the crater. From 1605 to 1611, the volcano displayed such activity that Father Tomas de Abreu had a huge cross of anubing wood erected on the brink of the crater. So naglagay pa ng cross na mula nga sa puno ng anubing, yung pare. Between 1707 and 1731, the center of activity shifted from the main crater to other parts of Volcano Island. The eruptions of 1707 and 1715 occurred in Binintiang Malaki, the giant leg crater, the cinder cone visible from Tagaytay Ridge, accompanied by thunder and lightning. Minor eruptions also emanated from the Binintiang Munti crater on the westernmost tip of the island in 1709 and 1729. So ito na yung ating pagtutunan ng pansin, yung susunod ko sasabihin. A more violent event happened on 24 September 1716. When the whole southeastern portion of the crater of Kalawit opposite Mount Makulod was blown out. Father Manuel de Arce noted the 1716 eruption killed all the fishes as if they had been cooked, since the water had been heated to a degree that it appeared to have been taken from a boiling cauldron. The 1731 eruption of Pirapiraso, or the eastern tip of the island, created a new island. So yung sagot ni MyGeo World sa ating katanungan, ang sinabi niya nga dito, may history, may binanggit siya na year, yung 1716 at 1731.
So, posible talaga na itong eruption ito ay underwater. Dahil binanggit dito, when the whole southeastern portion of the crater of Kalawit opposite Mount Bacolod was blown out. Sinasabi ni Father Manuel de Arce na itong 1716 eruption, namatay yung mga isda na para bang ito ay niluto dahil halos grabe yung init ng lawa or ng tubig sa lawa, na para daw hinango ito sa kumukulong tubig ng mga isda. So, yung 1716. Ngayon, may isa pa tayong impormasyon na nakalap, at ito ay galing nga sa PHIVOLCS. Ang title ito ay Taal Historical Eruptions. Nandito tayo ngayon sa PDF file na nakita ko from PHIVOLCS. Dito nga ay ang eruption ng 1572 up to 1977 ang nakalista. So dito sa 1572, ang site ng eruption ay main crater. Then hanggang hanggang 1645. So from 1572 up to 1645, main crater ang eruption. Nandito naman sa gitna ang eruption characteristic at yung affected areas or other remarks. So mapapansin natin na 1572 phreatomagmatic, 1591 phreatic, then wala nakalagay dito na kung anong tipo ng eruption. Then 1641 phreatic tetrafall, o yung may mga pagsabog or pagpatak ng mga bato na galing sa bulkan. Then 1707 nag-transfer siya sa Binintiang Malaki, which is phreatic with shock waves. Then 1709 Binintiang Munti, phreatomagmatic, same as 2020 na eruption nitong January lang. Then 1715 bumalik siya sa Binintiang Malaki. At 1716 September, off Kalawit, so underwater. Then yung characteristic niya ay phreatomagmatic, violent tetrafall, base surge, sage, toxic gases, undetermined ang casualties. Walang nabanggit man dito na tsunami sa underwater eruption na to. Meron siya dito na sage. So ano ba itong sage? Okay, ay paliwanag natin yan mamaya. Then 1729 Binintiang Munti ito. 1731 Pira-Piraso, underwater uli. So ang recorded underwater eruption ni Taal ay dalawa lang, ang sa may Kalawit at dito sa may Pira-Piraso. So tama talaga yung sinabi na sagot ni May sa atin. So yung kanyang characteristic ay phreatomagmatic, base surge, tetrafall, bomb, sage. Hanggang dito yan sa pinaka dulo, 1977. Wala tayong makikita dyan na eruption na underwater, kundi nga itong dalawa lang na binanggit natin. At ito ay nagpapatunay lang na ang ating Taal ay ang bulkan na napakaraming sorpresa. So hindi lang sa main crater siya pumuputok. Alam naman natin na may 47 craters itong bulkan na to. Kaya ganito na lang at iba't iba ng karakteristik. At hindi malayo na magkaroon uli ng underwater eruption dahil sa mga data na nakuha natin dito. So sana meron tayong natutunan dito. So balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan kanina. At meron pa tayong nakitang isang article na ipinablish noong February 6, 2019 ni Rafael Paris and Martina Olvrova. Sinasabi nga dito, volcanic subaqueous explosions can generate hazardous tsunamis, especially in lakes. In this paper, we stimulate different scenarios of subaqueous explosions and related tsunamis in Taal Caldera Lake. Taal volcano is one of the most active volcanoes in Southeast Asia, and eruptive processes are mostly explosive. We test different energies of explosions at 8 different explosion sites in the Taal. Okay mga buddy, ipapakita ko ngayon sa inyo yung sinasabi ni Rafael Paris at Martina Olvrova dun sa kanilang article. So makikita natin dito sa screen, ito yung top view ng Taal Lake. At
tingnan muna natin yung mga legend. So nandito sa upper right corner yung volcanic hazards. So itong una ay surge or yung base surge, yung black. Then tetrafall yung orange, at yung solid red ay tsunami. Then dito sa baba nabanggit yung sinabing year ni My Geo-World, yung 1716. Nasaan ba yung sinasabi na Kalawit? So nandito sa part na ito yung Kalawit crater, nasa southeastern side, opposite nga nitong Mount Makulot. Okay, so yung unang legend, yung solid na black, ay eruptive events of historical tsunami-genic eruptions. So posible na mag-cause ng tsunami dito. Then yung itong kulay white naman ay subaqueous explosions tested for numerical simulations, and yung circle ay virtual tide gauges. So titingnan natin dito sa mapa yung black ay yung base surge. So itong part na to, kung napanood niyo yung ating vlog tungkol nga doon sa mga base surge na posibleng tumama sa Taal Lake, ito rin yun. So mabot dito hanggang sa may San Nicolas, sa may Pansipit River. Okay, ito yung black. Then yung sumunod naman ay ang tetrafall. So yung tetrafall ay yun yung may mga nagbabagsakan ng mga bato na galing sa bulkan. So itong orange na to, at medyo nabot din yung parte ng Agoncillo at San Nicolas. Okay? Then yung red ay ang tsunami. So from Talisay, Laurel, Agoncillo, and San Nicolas, all the way here sa may parte ng Cuenca, medyo manipis yung kulay pula. Ibig sabihin, hindi siya masyadong maapektuhan. Pero dito sa may parte ng Balete, ito yung naapektuhan nung nagkaroon nga nung 1716 na eruption. At makikita rin natin dito yung iba pang mga subaqueous explosion. So dito sa may Pira-Piraso meron din. So yun po yung ating gustong ipakita dito. Dito naman sa sinasabi ng PHIVOLCS, walang nabanggit na tsunamis noong 1716 and 1731. Ang nabanggit lang dito ay yung SAGE at tinatawag. So yan yung spelling ng SAGE, tapos yung pronunciation niya. Itong ipapakita ko sa inyo ay nangyari sa Nepal noong 2015 nung magkaroon ng lindol. Ito ang tinatawag na seismic seiche. Seismic seiches are standing waves set up on rivers, reservoirs, ponds, and lakes when seismic waves from an earthquake pass through the area. They are in direct contrast to tsunamis, which are giant sea waves created by the sudden uplift of the sea floor. At yan nga po ang isa sa mga nangyari noong pumutok ang Bulkang Taal sa may Kalawit noong 1716 at maging sa iba pang parte ng bulkan. Itong tinatawag na seiches. So yung mga buddy, pinakita ko sa inyo kung anong mga taon yung nagkaroon ng underwater eruption ang Taal. At ito nga ay nagmula doon sa may Kalawit at dito sa may Pira-Piraso. So yun lang yung only recorded underwater eruption ng Taal Volcano. Sana ay minatutunan kayo sa inyong panonood, at ito ay para lang mabigyan ko kayo ng dagdag kaalaman. Sa ganun ay kung mangyari man uli ang mga ganitong bagay, ay alam natin kung saan banda yung mga posibleng maapektuhan, lalo na dito sa Taal Lake na napapalibutan ng maraming bayan dito sa Batangas. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.